So ate, mamaya kasi lilibutin ko siya. Sige po. Oh. Gusto ko kasing mapatunayan natin kung yung sinasabi mo ba, talagang mararamdaman natin. Kung makita, mas maganda. Kung maramdaman, okay lang din. Opo. Pero wala tayong gagawin para sila ay guluhin. Kung maaaring makausap siya, kung makausap sila, kung anong dahilan, bakit nananatili pa sila dyan, yun yung gagawin natin. Sige. So ang tanong ko, te, willing ka ba? Kasi ikaw bilang nagtrabaho dyan, mas alam mo yung lugar. Opo. Since ako, hindi Willing ko pa po siya ako sumama. napapasok. Yan. So, huwag ka mag-alala, te, kasi hindi naman natin sila bubulabugin. Opo. So, ang gagawin lang natin ay parang aalamin lang natin talaga kung bakit sila nananatili pa samantalang matagal na silang wala. Sige po, sir. Ngayon, para mawala na rin yung takot mo, kung ano man yung makita ko o maramdaman ko, kung sila ba kaya ba nilang manakit, sasabihin ko sa inyo. Kung hindi naman, sasabihin ko. Para at least, mawala na yung kwento, mawala na yung takot. No? Opo, Na baka sir. may susunod pa. Sige po, sir. Okay, so mga adventurers, samahan niyo po kami mamaya ni ate dahil kasama ko siya maglilibot. Bilang dating nagtrabaho dito sa lugar na to, aalamin natin ano nga ba ang kwento sa likod ng abandonadong resort na ito. Mamaya po, samahan niyo kami. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga adventurers. Ito po si Ed Kaluwag. At narito po kami ngayon sa isang abandonadong resort sa Cavite, na kung saan may mga kwento ng kababalaghan. Dahil di umano ay may mga batang nalunod o namatay sa lugar na ito. At iyon po ang aking aalamin. Sa ngayon po, wala po akong dalang anumang gadgets na gagamitin. Gaya ng request ng ating mga tagasunod o taga-subaybay. Babalik po tayo dun sa sinaunang practice kung paano tayo nakikipag-communicate sa mga spirits or gamit ang sinaunang kaalaman o yung tinatawag nating shamanisha o shamanism. So samahan niyo po ako at ngayong gabi po ay mapalad tayo dahil sa lugar na ito meron po pala tayong isang subscriber o ka-adventurers na narito at makakasama ko po siya sa aking pagpasok sa loob na dati rin po siyang nagtrabaho o naging empleyado ng lugar na ito. Okay. So dahil mga adventurers, ito po si ate, ano pangalan mo? Sunny Lynn po. Ate Lynn. Si Apo. Ate Lynn po ay isa sa ating mga taga-subaybay at dati po siya nagtrabaho sa resorts na to, kaya siya po yung magiging tour guide natin. Dahil ngayon lang po ako nakarating dito, siya po yung ating magiging guide sa pagpasok at siya rin po ang isa sa magpapatunay kung ano man po yung makita o maramdaman ko. So tara, samahan niyo po kami. Dahil ito yung entrance, Opo. paabot ako ng tubig ko.
So ngayon po, bago tayo magsimula, gagawa po ako ng tinatawag nating protection or neutral ground dito sa lugar na to. Just in case na meron tayong maging problema, dito po tayo pupunta. Pasok ko. Talaga dito. Pasok ka muna dito sa loob. Ito, dito. Pasok ka lang sa loob. Pamot, kamay te. Pakihawak mo itong kandila natin. Dito sa loob. Mabigat na dito. Ako po si Sunny Lynn Mahilom. Dati po akong nagtatrabaho dito sa bilang tagabantay po, tagalinis. Ng mga naliligo, tagalinis po ng mga kwarto. Mga halos isang taon din po ako nagtrabaho dito sa Splashville. Natigil lang po ako nung nag-pandemic po. Kailan ba nagsara dito? Mga 20. Sarado. Nagsarado po ito mga ano. Kailan ba yung pandemic? 2023 po yata. 2023 po yata yun kasi hindi na po nila nabuksan. Nalugi na po. Ano po minsan po may nararamdaman po kami na parang may dadaan po, ganyan. Tapos minsan po nagpipicture-picture po kami sa gabi, yun, parang may nakahagip po yung camera namin. Ito sa balay ba ko? Lakas. Ang lakas dito. Teka, kumusta pakiramdam mo? Mataas ang balay ko, Sir Ed. Halika dito, huwag kang lalayo sa akin. Po. Uy.
May sumusunod sa atin, te. Te, may nararamdaman ka sa likod mo. May nararamdaman ka sa bandang likuran. Matas ang balay po, sir. May naririnig po kami na bata na takbo. Pangkaraniwan po, nakakakita po kami ng white lady po doon sa may dulong cottage po. Kaya hindi po namin pinapapestuhan sa mga naliligo. Sinasabihan po agad namin sila pag bago pa lang po pumasok. Kasi po may maramdaman po sila, matakot. Ano lang, mga parang ano lang po, mga na-experience ko dyan. Parang nararamdaman ko lang na nandyan sa tabi. Mga ganun lang po na-experience ko eh. Pinakaayaw ko po talaga dun po sa cottage po talaga sa dulo. Lakas po talaga kasi ng ano ko dun. Pakiramdam ko po talaga na meron. Ano sa'yo madalas na maramdaman kapag nandun? Parang nasa paligid po siya. Minsan po parang dadampi sa ano mo, sa balat mo. Ganun. Parang dadaan siya bigla. Kaya minsan po hindi talaga rin ako nagtatagal dun sa dulo. Yan. Uy, Ito sa mga blade ko. ito ka lang sa ligid ko. Nilimbutan ako. Dito sa part na to sa ng pool. Dito. Sakit sa ulo ah. Yan, dyan. Yan, sir. Stop! Sunod po talaga ako dito. Dito sa part na to yung nalunod. Kaya alam mo kung saan area yung nalunod? Kung ano sa'yo? Nasabi sa'yo? Hindi po, sir. Kung ano eh, basta ang alam ko lang po. Yan sa banda eh. Dito sa lugar na to, isang bata, lalaki. Opo, lalaki daw po. Lalaking payat siya. Na mga, siguro mga 11 or 12 years old. Ano po na ganito? Gusto na to, pasaway. Doon siya galing, oh. Tapos dito siya nakita. Asan to? Mabigat. Yan, Sir Ed. Malakas ang pakiramdam ko dyan. Mabigat dito. Opo. Ito. Lakas, oh. Lakas siya dito. Atali ka dito. Hindi ka naman natatakot. Hindi naman, sir. Hindi naman. Sige. May gagawin lang tayo, ha. Alam mo bang meron tayo kasamang babae dito ngayon? Meron nga. Diyan nga po yung Sir Ed eh. Ito sa part na to. Opo.
May babae dyan. Okay, Kaya hindi po talaga yan, Sir Ed, pinapa... tara. Puntahan natin. Ikaw, te. Apa. Sama ka. Nandito. Ayan na. Ito siya madalas, oh. Opo, doon. Sa lugar na yun. Sa balay. Ang lakas. Mga bata. Naninig ako. Ha? Batas ang balayibo ko. Kapatakot. Teka. Talagang nakasunod sila sa atin eh. Kahit yung tatlo na yung bata. Tatlo na sila. Oh. Ano to tong lugar na to, tay? Diyan din po, Sir Ed. Kasama din po yan dito. Pero yung babae nandun eh. Opo. Nandun nga lang po siya eh. Yung bata, kasi may bata tumakbo dito. Tatlo. Opo. Sir Ed, may swimming pool din yan, sir. Boy. Anong pangalan mo? Sige nga, kung may gusto kang sabihin, dito sa mic ko, ibulong mo para marinig sa recording. Anong pangalan mo? Bakit ka umatakbo? Ba't ka tumatakbo? Halika dito. CR ba ito, te? Opo, Sir Ed. Ito po mga kwarto dito, sir. Mga rooms. Opo. Okay. Wala namang... Bukas may mga bintana, hindi naman. Opo, yung ito po kasi bukas na po eh. Tinanggal yung... Isa lang, basag, ano? Opo. Kasi ganito, te. Pero wala namang hangin, di ba? Wala po. Okay. Kasi may bata eh. Gusto ko lang siya makausap. Tayo dito ka sa tabi ko. Dito. Tatawagin ko yung bata, te, ha? Sige po. Sa ilaw ka ng kandila, tumingin na. Opo. Magbabago yung galaw niyan kapag ka nandito na siya. Hindi ka rito. Pasok. Kapag-usap ka sa akin.
Tay, ganun mo yung kamay mo. Lapit, dito ka. Lapit ka lang. Yan. Boy, di kita kilala. Gusto kong paramdam mo sa tao kasama ko ngayon ang iyong presensya. Pwede ba bang tapikin yung kamay niya? Pwede ba bang hawakan yung kamay niya? Te, nararamdaman mo siya ngayon. Kaya sa gilid mo. Opo. Sige, boy. Pumapayag siya. Pumapayag si Ate Lynn. Tapikin mo daw yung kamay niya. Ngayon na. Sabihin mo sa akin, te, ha? Opo. Kung bigla kami naramdaman, sabihin mo lang. Ang gulo ng bata eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabihin mo sa akin kung tama yung pagkakarinig ko sa pangalan mo, ha? Pag oo, pwede bang mapuntahin mo yung apoy ng kandila sa gawing kanan ko? Tama ba yung pangalan mo? Ikaw ba si Robby? Kung oo, dalhin mo sa kaliwa. Dalhin mo sa kanan ko. Yung apoy. Kung oo. Kung hindi, kaliwa. Hindi. So, anong pangalan mo? Di Robby? O Bobby? Kasi yun yung tunog eh. Ikaw ba si Bobby? Yan, te. Saan nagpupunta yung apoy? Sa kanan. Maalis eh. Nasaan ka ba? Saan lugar? Nasaan lugar ka? Saan mo gustong puntahan kita? Saan tayo yung cottage na malapit sa lababo? Sa lababo po. Oo. Cottage na may malapit na lababo. Doon po sa kabila. Saan? Yung sa may dinaanan lang din po natin. Doon daw kasi yung doon daw sila. Opo. Sa lababo. Cottage na may lababo. Opo, sir. Teka, hawakan mo ito para protektado. Malapit daw sa lababo. Dito, sir. Lalabas po ulit tayo. Lalabas ulit tayo. Opo. Sabi niya kasi, yung cottage nila, nasa malapit sa lababo. Opo, meron doon po. Ito, Ibig sabihin, hanggang ngayon iniisip niya, nagsuswimming pa sila dito. Kaya pala hindi pa rin siya makakalis.
Kaya hindi siya umaalis. Opo. So, lapit sa lababo. Ayan na naman yung babae. Opo. Nandiyan lang po yan siya sa Ed. Hindi siya umaalis dyan. Puntahan muna natin itong babae. Nalimutan ako. For sure. Ito yung lugar nito. Opo. Dito po talaga si Lord. Lakas. Nanginginig ako. Lakas ng ano dito. Ito, bababa nga sa gitna yan. Ate, may gagawin ako ha. Opo. Gagawin mo lang, pipikit ka. Mas habang nakapikit ka, sabihin mo sa akin ano yung nakikita mo sa isip mo ha. Kasi wala ka naman nakikita kasi nakapikit ka, di ba? Opo. Pero ngayon, nandito yung babae. Nandito yung presence niya. Dito siya malakas, sa malapit sa slide. Dito, dito. Talaga to. Dito. Bigyan ako ng pahintulot sa iyo. Tama ba? Ikaw yung nagpakilala sa akin kanina. Eileen ang pangalan mo. Pwede bang pakita mo kay ate ang itsura mo? Tipkit ka. Pikit ka lang tayo ha. Relax. Nakabahan ka ba? Tatakot ka? Hindi man sir. Nangingilabot lang po. Nagigilabot. Okay, natural lang. Okay. Sa puntong ito, ayos kung makita mo si Eileen. Eileen, gusto ko magpakita ka sa kanya. Ate, habang nakapikit ka, lingin ka sa gawing kanan mo. Okay? Ngayon, te, sa harapan mo ngayon, sa gawing kanan na, sa gilid mo, bandang gilid, sabihin mo sa akin, ano ang nakikita mo? Nangingilabot ako sir. Edi. Sige lang, normal lang. Nakikita mo? Opo. Ano nakikita mo? Ano itsura niya? Mahaba po buhok. Mahaba ang? Buhok po. Okay. Sige, describe mo itsura kasi nakikita ko rin naman siya. Hindi ko po ganong maano yung mukha niya sir. Anong meron sa mukha? Anong kakaiba sa mukha niya?
Parang may konting ano po siya sa mukha. May? May konting dugo sa mukha. Okay. Wala butok. Sige lang, te. Huwag kang didilat. Huwag kang didilat, ha? Opo. Okay. Gaano siya kataas, te? Mga mataas na konti sa'yo, Sir Ed. Correct. Ate, iunat mo isang kamay mo. Yan, unat mo. Tapat mo dyan sa gawing kanan, kaliwa, kanan. Aileen, pwede mo bang hawakan ang kamay ni ate ngayon? Yeah. Sige, Aileen. Ayan, te. Yan na siya. Ramdam mo ba? Opo. Ha? Opo. Anong pakiramdam? Parang pinag-ano, Sir Ed. Ha? Parang minamahawag eh. May humahawak. Natatakot na. Natatakot ka na? Opo. Aileen, saglit lang. Natatakot na si ate. Huwag mo siyang gagalawin, ha? Taga rito siya. Buusap tayo kung anong gusto mo mangyari. Anong pakiramdam, te? Hinihila? Opo. Ha? Opo. Hinihila yung kamay mo. Huwag mo siyang galawin. Huwag mo siyang pakialaman. Takot ka na? Opo. Okay. Pagbilang ko 3, didilat ka. Opo. 1, 2, 3. Takot ako. Takot ako. Ito yung lugar niya. Ito ang Opo. lugar ni Aileen, yung pangalan niya. Ito yung lugar niya. Kaya kadalasan yung mga bata na nalulunod, Kasi ito, dito siya. nakikita siya dito. Opo. Tapos nadudulas dyan o kaya nababaldog dyan pag nag-slide. Opo, nababag po yung ulo. Nababagok. Yung bata kanina sumunod sa atin, doon siya yung natagpuan doon. Sa gawi doon. Opo. Actually, maganda po sana ang communication to kay Aileen. Pero dahil may pangako ko po na hindi ako gagamit ng gadgets. Maliwanag po, tama po yung nakita ni ate na mas mataas siya sa akin ng kaunti, mga ganyan te, taas niya sa akin. Opo. Kaso, yung part ng noon niya, parang may pilat. Hindi ko alam kung parang may kulay. Parang may bakas ng ano ng dugo dito sa part ng noo. Dito siya nakatayo kanina. Sa lugar na to. Takas naman. Himik ako. Tayo gusto mo marinig yung sinasabi niya? Natatakot ako, Sir Ed. Takot ka na. Natatakot na ako. Nanginginig na nga ako, Sir. Hawak ka sa akin, te. Para madinig mo. Pikit ka lang, ha. Wala ka ibang gagawin kundi makinig lang. Ha? Opo. Tandaan mo, pagbilang ko ng 3, maririnig mo lang ay boses ko at isa pang boses na nagsasalita sa loob ng isip mo. Ha? Sige. Galing sa kanya. Opo, Sir Ed. Ako yung magtatanong sa kanya
sasagot siya, papakinggan mo. Opo. Okay? Eileen. 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 Tinatawagan kita. Bumalik ka rito at muli makipag-usap sa akin. Ano ang dahilan? Bakit ka naririto? Ayan, te. Nagsalita siya. Ano sinabi? Hindi ko po ganong mo ano sir. Sige, ulitin ko ha. Opo. Huwag ko'y tanong. Eileen, ano ang dahilan? Bakit ka naririto? Ano, te? Sasabihin ko kung tama ang narinig mo, naguguluhan ka ba, na baka akala mo mali yung narinig mo. So, confirm mo sa akin kung tama yung narinig mo, sabihin mo. Sabi niya, yung anak ko. Tama ba, te? Opo. Paano mo narinig yun salita? May boses lang sa na ano. Parang bumulong. Ayan. Ayan, te. Ayan, kasalita pa siya. Ano pa? Tuloy mo lang, sabihin mo lang. Ano yung sinasabi niya? Dito daw po na yung anak niya. Dito, Opo. yung anak niya. Eileen. Dito kayo galing ng anak mo bago kayo namatay. Ate, sa pagkakaalam mo ba, mga taong 1998, buo na to. Hindi ko lang po ano sir Ed eh. Kasi meron siyang pinapakita sa akin na na nangyari. Galing sila dito, pamilya sila, tapos saan lugar? Sino pamilyar dito sa lugar na to kaya? Na-aksidente sila, pauwi. Andiyan yung bata.
Umalis yung babae. Yung bata nandyan. Sige te, puntahan natin yung bata. Talibay ka dila. Nakatakot ka na ba? Takot na eh. Bakit? Naka-experience ka. Opo. Nanginginig na. Ba't ka nanginginig te? Saan ba yun yung malapit na ano? Sabi niya, dito daw sila eh. Sa... Meron din po kasi doon sa Ed, may lababo rin kasi doon eh. Pero cottage daw malapit sa lababo. Tas Opo, may cottage din doon sa Ed. saan ang lababo dyan? Saan lugar ang lababo? Doon po, may lababo, tas may cottage siya. Doon po mismo yung cottage. Katabi talaga ng lababo. Ayun, doon. Opo, dyan. Andun siya. Patutok ka ng cam doon. Yan, Sir Ed. Ayun po, yun, yung lababo po na yun. Ayun ko dyan dumaan. Andyan yung bata. Tumatakbo sa gilid-gilid. Saan? Yan, yung unang cottage, Sir Ed. Ito. Opo. Dito siya. Ito yung bata. Yan, dyan po. Ito. Opo. Ay. Galing ako dito. Asan yung lababo? Nandyan yung Sir Ed, tinanggal na po siguro. Saan ang lababo tayo? Dati nakalagay. Dito po, Sir. Ayan po, Sir Ed. Yan, Ito. lababo, yan. Ito nga yung lababo. Opo, yan. Alin yung cottage nyo? Ito ba o ito? Ah, ito. Ito yung cottage nila. Ito yung cottage ng batang nalulod eh. Ito pakalagay sa gitna yan. Boy, andito na ako sa cottage nyo. May gusto ka bang sabihin? May gusto ka bang sabihin sa akin? May gusto ka bang ipaalam? Hindi ka nakikita ni ate. Pwede bang kahit ano dito, galawin mo? Pwede ba iparamdam mo kay ate yung presence mo? Kahit kahit anong narito, kahit kahoy, kahit yung mga dahon, pagalawin mo.
Pwede mo ba pagalawin kahit anong bagay dito sa paligid ko? Balik-balik yung aso. Kulit talagang aso na to. Ayaw pumirmis nitong bata na ito. Tumatakbo, tumaalis eh. Pero ito yung cottage nila. Opo. Sige, pakita mo sa akin ano nangyari sa'yo. Kumain siya dito. Tapos, pumunta siya doon sa may slide. Nag-slide siya. Tumama yung ganito niya Opo. doon sa dulo ng slide. Tapos, lumubog siyang gano'n. Dito siya sa may bandang sa kabilang side na yon, nakita. Akala nung kasamahan niya, nag-aano lang, sumisisid. Taga saan ka? Indang? Saan ang Indang? Doon po pa yun siya. Ha? Malayo pa yun? Opo. Taga-Indang daw siya. Ito yung tumama sa kanya. Dito siya inahon. Dito siya inahon. Dinala dito. Dito. Doon siya nakita, oh. Doon, sa lugar na yon. Isang hangin. Doon, sa part na yun, doon siya nakuha. Inahon siya, tapos dinala dito. Inahon dito. Nandyan lang. Yeah. Lumalakas ang kilabot eh. Opo. Lakas na, no? Ang lakas eh. Oh, sige, Nakataas na sige, naman. ahon na Balahibo kayo. ko eh. Maho na kayo. Ninig ako. Takot. Hindi na ako natakot dito. Pikit ka. Pikit ka ha. Tingin ka dyan sa tubig. Okay. Sabi mo sa akin ha. Lahat yung makikita mo, kahit ano, sabihin mo sa akin. Sa
Dalawa, tatlo. Yan. Ano te? Yan na. Nakita ka? Ba't sila sunod eh? Ha? Ayan na. Ayun na. Ano yung nakikita mo? Mga bata. Mga bata. Ilan? Tatlo pa lang nakita ko. Tatlo. Opo. Galing ni ate ah. Te, palalapitin ko yung isa. Halika rito. Mahong ka. Ayan te. Ngayon mo malalaman te kung anong koneksyon niya kay Tisoy. Ano? Opo, kasi laki nga niya, sir. Kasi laki pati katawan, di ba? Opo. Ayan pa. Ayan pa isa. At tingin mo. Ano nakikita mo? Doon sa isang batang kasunod. Medyo ano lang siya, sir. Medyo malaki lang. Mas malaki kay Tisoy. Opo. Sige pa. May mapapansin kayo sa kanya, te. Ano tayo napansin mo doon sa bata? Parang may ano siya, sir, sa ulo. Ha? Parang may ano siya sa ulo. May pusod. Tingnan mo, te, ano siya? Alam po kung babae o ano. Hindi mo ano kung babae o lalaki. Opo. Ano yung nasa pagitan? Pagitan ng babae at lalaki. Ayan tayo, ayan. Yung medyo matangkad. Ano siya? Babae po? Babae, tingin mo? Babae talaga? Tingnan mo mabuti, te. Doon na ako. Naka-short lang, medyo may bulaklak. Opo. So, babae talaga. Opo. Tingnan mo, tingnan mabuti ha. Ayan na siya, ayan. Di ba bading? Di ba siya bakla? Tingnan mo mabuti. Parang nga, sir, parang bukla nga po. Parang bakla. Opo. Wala yung isa. Nangingilabot na ako, sir, Okay, dilat ka na, te. Nangingilabot ako. Dilat na. Nanginginig na ako, sir. Paano yung anong Ngayon tubig lang sa ang atin? nanginig dito. Halika, te. Sa totoo lang po talaga, ngayon lang po talaga ako kinilabutan dito sa pag-explore namin po ni Sir Ed. Masasabi ko po talaga na legit po talaga si Sir Ed kasi habang naglilibot po kami, talaga pong naramdaman ko po talaga yung mga namatay dito po sa resort. At nakita ko pa po kasi tatakot na ako sa pati po yung mga bata. Nanginginig ako eh. Nakakatakot po talaga is yung babae po dun sa may cottage na pinuntahan po namin ni Sir Ed. Nahawakan po at naramdaman ko po kasi na malapit yung niya. Yung takot ako. Dun lang po talaga ako natakot ng gusto. At nakita ko pa po kasi yung itsura niya, kung anong itsura niya eh. Ano itsura niya? May siya sa mukha eh. Parang may dugo na naging marka na sa mukha niya. Kaya ko lang po
Nanginginig po ako kanina habang nandoon po kami ni Sir Ed sa cottage. Sobrang bigat po talaga ng pakiramdam. Nung may binulong siya, narinig ko na sabi niya, anak niya raw yung bata. Kaya mas lalo ako doon na natakot na totoo pala yung ganun na lang nanginginig ako. Takot ako eh. Napapawisan na ako. Opo. Yung sa bata naman, doon ko po talaga na confirm na ano, dati po kasi naririnig ko lang na tumatakbo siya. Tapos ngayon po nakita ko na talaga yung itsura niya. Ano itsura? Ano, medyo kasi laki ng kasi laki niya tiso eh. Kaya mas natakot ako. Parang nandiyan nakatingin eh. Nanonood sila eh. Pwede tama na. Sir? Pwede. Takot na Pwede, ako. pati. Ayoko na. Kung may pagkakataon po, baka hindi na po ako uulit. Sobrang natatakot na po ako eh. Nanginginig na ako sa takot eh. Baka kasi hindi ko makalimutan habang lalo na pag natutulog ako. Nanginginig na ako eh. Hindi tama na sir. Ang overall experience ko talaga kay Sir Ed, legit talaga kay Sir Ed. Mga napapanood ko kay Sir Ed sa mga explorer niya, legit talaga. Kasi nung naglilibot pa lang kami dito, talagang nananayo na yung balahibo ko eh. Pati yung ako. Ano ba nararamdaman mo ngayon? Ano nakikita mo ngayon? Parang nakatingin eh. Nakikita ko nakatingin sila eh. Dati yung babae. Natatakot na ako eh. Pwede na ba ito? Dati kasi hindi ako nakakita ng mga ganyan, mga kaluluwa. Nararamdaman ko lang sila, pero ngayon kasi nakita ko na eh. Natakot na ako kanina, hindi pa ako natatakot ngayon, natakot na ako. Nagpapawisan na nga ako. Thank you Sir Ed. Naranasan kong sumama sa explorer mo. Sa adventures mo, sana manood pa kayo. Yung adventures ni Sir Ed. Hindi ako eh. O boring? Kakatakot. So, ayan po mga adventurers. Dahil hindi naman kalakihan tong resort, nalibot naman po namin ni ate. At may mga na-encounter kami, pero si ate po ang magkukwento nun. Actually, ginawa ko po yung gusto ninyo. Hindi ako gumamit ng kahit anong gadgets. Pero, huwag po kayo mag-alala, merong ibang gagawa o gagamit ng gadgets at para ma-prove lang na kung saan ako may nakita at may na-communicate, doon din magre-react yung gadget. So separate video po ito, hindi sa akin yung susunod isang video, pero gusto ko lang pong patunayan sa inyo na may gadgets o wala, kapag meron talaga makikita at nararamdaman. Hindi lang ako, kahit ng mga tao na wala silang ideya kung anong meron talaga dito. So, yun lang po mga adventurers, at samahan niyo po kami muli sa mga susunod pa naming adventures. Ito po si Ed Kaluwag.